Ito ang malaking what if sa Giannis trade. Alam nyo ba mga idol na sinabihan mismo ni Giannis ang Milwaukee Bucks na bukas siyang pumirma ng long-term deal sa Minnesota kung sakaling doon siya iti-trade ng kanyang kupunan. Gusto rin po ni Giannis na makasama itong si Anthony Edwards at yon ang kanyang assurance para sa Minnesota. Pero mas pinili ng Milwaukee Bucks ang Miami Heat. Malaking isda ang nawala sa Milwaukee Bucks. Si Giannis yan, marami siyang magagawa mga idol. Pero sa kabilang banda ay hindi rin po magsisisi itong Milwaukee Bucks dahil marami din naman silang natanggap. Sa ngayon nga si Hero ay kanilang eti-trade pa. Sila ay naghihintay na sa mga tawag, sa mga trade offers patungkol sa kanya. At dahil nga mataas ang kanyang value, simula pa lang nang ito'y nasa Miami Heat pa, ay tsak na mas marami pa silang asset na makukuha. Pero in fairness gusto sana ni Giannis na sumama kay Anthony Edwards sa Minnesota. Imagine, Edwards, Giannis, Rudy Gobert. Ibang usapan din yan Malakas din yan. Umagaw ng mga atensyon ang panibagong muka nitong Miami Heat kasama na si Giannis. Pero malaking questionable kung magiging okay ba ang kanilang second unit o bangko pagkatapos ng trade. Imagine marami ang nawala sa kanila at mga role players pa talaga ang isinama. Si Jovic at si Jaquez pati si Jaco Shones. 3 player ang nawala sa kanilang rotation sa kanilang bangko. Kaya matik pagkatapos po na makuha ng Miami Heat itong si Giannis ay maghahanap din sila ng mga players kung hindi sa trade, sa free agency para ipalit sa mga naiwang posisyon sa kanilang bangko. At dito na po papasok ang malaking katanungan na kung malakas ang iyong starting lineup pero kung sakaling mahina ang iyong second unit ay baliwala rin naman. Ang Knicks, yan yung nangyari sa kanila yung sa panahon ni Coach Tom Thibodeau na halos starting lineup lang yung kanyang ginagamit. Malakas nun. So far okay naman yun, nakapasok sila sa playoff pero kinapo sila. Dahil yun nga, kinapo sila sa backup sa kanilang second unit. Sa ngayon okay na ang kanilang starting lineup pero mas kailangan nilang palakasin din yung kanilang second unit para kanilang ma-dethrone ang Knicks sa NBA Finals. Wizards hindi pa natuto sa kanilang nagawa kay Bradley Beal at ngayon inulit nila kay Trae Young. Itong Washington Wizards ay nagbigay ng isa sa mga worst NBA kontra kay Bradley Beal worth $251 million sa loob ng 5 taon. So far sa simula okay, pero sa sumunod na mga season puro injury at hindi na ito nakakalaro at hanggang sa ito'y kanilang eternate. Ngayon kay Trae Young ulit mga idol, $212 million 4-year deal. Malaking malaki yan para sa isang manalarong tinuturing na overrated sa liga. Okay si Trae Young, healthy siya, magaling siya, pero bagsak ang kanyang depensa. Siguro mayroong pagkakapareho ang kanilang kontrata, malaki. Pero magkaiba si Beal at si Trae Young. Kung tatanungin nyo ang Wizards, hindi po talaga nila alam kung ano ang kahihinatnan sa susunod na 4 na season. Bali ang kontratang ito ay mayroong halong pagtitiwala sa kanya na mag-workout ang lahat ng ito para sa kanila. Kung sakaling hindi, well at least sinubukan nilang magtiwala kay Trae Young.